Kaya triple, ingat kayo sa mga BFF na ng girlfriends nyo. Siguraduhin nyo na straight yan at walang hidden agenda. Personally, talaga red flag ako dyan sa mga BFF na yan eh. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang content na stories bago simula yung mga samalang taon. Ayan, masyadong malinaw eh. Masyadong bright. Okay, let's go welcome back sa isang mga random stories dito sa akin dyan mga stories. Pala sa mga alam nyo sa mga mundo ng mga pag-ibig nyo, di lang third party mula sa labas, di ba? At dapat nating ikabahala. Minsan, ang tunay na panganib ay yung matagal nang nasa loob. Okay? Ito yung tinatawag natin BFF or Best Friends Forever. Okay? Ngayon, hihimay natin yung matapang na pasabog ni Sian Gasa patungkol sa mga BFF. Kuno. Okay? At mainit na issue kinasasangkutan ito ni Michelle D at si Rian Ramos. Okay? Totoo nga ba ang mind conditioning o sadyang malisyoso lang ang ating pambansang marites? Okay? Pag-usapan natin yan, okay? Ito sabi, at yan, according sa post, natin yung post ni Singa, sabi niya, ingat kayo sa mga tomboy at bisexual na nagpapanggap na best friend ng jowa nyo. Based sa statistics, yan ang top 4 na sumisiran sa isang relasyon, lalo na kung Michelle yung pangalan. Okay. Ito, dagdag yun sa comments, sabi ang BFF ko mo, yung pala ay masamang bala. Kapag nakaharap ka na puro magaganda at pinapakita, pero kung silang dalawa lang puro susunod at paninira. Gaslight malala, hindi ko sinasabing si Michelle yan okay. So, ito naman yung buwelta niya tungkol sa mga paglilibing ni Michelle D. at Rian Ramos. Ito, ganito yung mga linyahan ng mga tomboy at after niyang sirain ng relasyon ng BFF nila. Imbes na nananahimik, nagpaparinig sa mga lalaki to flex na nagwagi siya. Kaya triple, ingat kayo sa mga BFF na ng girlfriends nyo. Siguraduhin nyo na straight yan at walang hidden agenda. God bless. Okay. Tinatawag pa itong introduction and mind conditioning before launching. Diba? Ito naman yan yung mga post niya dito. Okay? Mga stories, medyo quick lang tayo. Yung quick reactions lang dito. Mga stories, diretso lang tayo. Alam nyo, sa Sian Gasas, kilala natin sa pagbibigay ng mga blind items na may kasamang logic. Pero dito sa issue na to, may punto siya at dapat nating pag-isipan. Kasi para sa akin, mga stories, personally, talaga red flag ako dyan sa mga BFF na yan lalo na pag nililigaw ko yung babae, especially yung nasa yung college pa ako, okay, na mabala kong ligawan kasi simple siya okay, simple, mabait, ganito. Tapos malaman ko na may BFF pala siyang lalaki. Worst, may BFF siya sa lalaki. Ang worst pa, yung ang kanyang niligawan, yung tomboy o lesbian. Bakit? Diba? In addition, BFF din. Okay, BFF niya lalaki, BFF din yung tomboy. Pero ang nagkatuluyan, hindi FF yung tomboy. Bakit? Doon kasi nagsimula yung gulo Okay? Unang-una yung BFF access na to. Itong mag-BFF na to, sila ang may unlimited access na sa isip at sa puso sa mga taong gusto mo. Okay? Sila yung takbuhan kapag may tampuhan kayo. Tapos, aminin natin, minsan ng mga payo niyan, hindi para ayusin ang relasyon nyo, kundi para sirain kayo. Okay? Tsaka yung safe disguise, ito yung pangalawa yung safe disguise. Dahil BFF ang tawag dyan,
kampante ang mga lalaki. No? Akala natin kaibigan lang, pero gaya nito, gaya yung sinabi ni Mr. Cian Gasa, no? Diyan tayo madadali. Okay? Sa ilalim ng pagkakaibigan, may hidden agenda na pala yun, di ba? Yung service at yung core, na, di ba? Service at core na sinasabi ni Michelle D sa interview, no? Na para sa iba ay parang bonding lang, pero sa mata ng isang selosong partner o isang analyst gaya ni Sia, no? Conditioning na yan para tanggapin ng publiko na mas malalim ang ugnayan nila. Okay? Number 3, ito sa social culture. Okay? Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil hindi na mahal ang isa't isa, kundi dahil sa susunod na best friend. Sila yung magaling mang-gaslight. Yung tipong gagawan ka ng butas sa harap ng partner mo hanggang sa ikaw yung magmumukhang masama. Diba? Danas kami yan eh. Diba? Kaya ang ko dito, final thoughts ko dito mga stories, huwag tayo magbulag-bulagan. Okay? Sa panliligaw man yan o sa loob ng relasyon yan, dapat meron tayong clear boundaries. Okay? Ang tunay na kaibigan, alam ang lugar niya. Hindi siya dapat makipag-unahan. Okay? Hindi siya nakikipag-unahan sa atensyon na dapat ay para sa mga partner lamang. Di ba? At ito sa kaso ni Michelle at si Rian, kung friends lang talaga sila, di mabuti. Pero kung pero ang lesson dito para sa atin, kilalanin nyo na hindi lang ang taong mahal nyo. Okay? Kundi pati yung mga BFF na yan, yun nakapaligid sa kanila. Okay? Huwag hayaan ang best friend na maging third party na wawasak sa inyo. Maging matalino tayo, huwag lang puro puso. Okay? Kumbaga, 70% sa isip, 30% sa puso. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, kaya mga stories, nag-vlog din ba sa inyo ng mga BFF man o na masyadong close? O naniniwala ba kayo sa mind conditioning theory ni Cian Gasa? Comment down below nyo sa baba at mabasahin natin yan eventually. Gusto nyo ng mga ganitong usapan natin, yung mga ganitong issue sa mga showbiz issue ganito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always mga stories, thank you and good night, never stories. Bye!